Pai, maraming salamat. Happy New Year! Napakaganda nung mga huling buwan ng 2025. Nagkaroon po ng concert ang Sex Bomb sa Araneta at saka sa Mall of Asia. Pero bago natin pag-usapan yon, pag-usapan muna natin yung Sex Bomb. Dahil biglang bumalik at biglang napakainit na naman ng Sex Bomb. What is your best memory pagdating sa Sex Bomb? Ako talagang naaalala ko sa grupo ko is yung samahan namin, Tito Boy. Yung sisterhood namin, Tito Boy, hindi talaga siya matutumbasan. Kasi ako, before ako maging singer, Tito Boy, nandun ako sa dancers eh. Talagang grabe yung panahon na kapag nag-show kami, Tito Boy, yun nga yung parang lagi namin itong sinishare na natutulog na kami sa van, nasa lapag ako, Tito Boy, nasa likuran ako ng van. So, yun yung memories namin. Tapos lalabas kami, magbe-billiards kami. Tapos yung, syempre, di mo maalis, Tito Boy, nagkakainisan kami. Pero nandoon talaga yung makikita mo na, ang hirap mo talaga ihanda ng mga babae. Right. Totoo po talaga yan. Pero makikita mo na magkakapatid talaga kayo. Ang hindi alam ng marami noon ay meron talagang singers at may dancers. Yes po. So nag-umpisa ka bilang Dancer po. tapos Opo. nalipat ka sa Sa singer. singer po, opo. Take me back to the time you audition. Paano ka nag-audition at nakapasok sa Sex Bomb? Bali, galing ako sa kabilang channel, Tito Boy. Ako, original solid gold dancer po talaga ako. MTV dancer po talaga ako, Tito Boy. Kina Mel, Opo, Mel and Tita Ana po. Ana, oo. And then, dahil umalis na po ako doon, yung kaibigan ko, pumunta kami ng Itbulaga. Manonood lang kami, Tito Boy. Manonood lang kami nung kaibigan ko. Tapos after noon, pinapasok kami, nanonood kami. Paglabas noon, yung driver ni Kuya Alan kay Tito Boy, na wala naman po akong balak na lumipat talaga. Eh dahil nga ako yung tao na, syempre kabataan mo, nahiya kayong magsabi ng no. Tapos ito na yung si Kuya Marlon, sabi niya, kayong dalawa, gusto mo sumayaw, ganyan-ganyan. Tapos, po, sasakitan niya si Miss Joy. Joy! Mag-audition to. Ano to, i-audition mo. Ganyan, sabi ni Miss Joy. Pagpunta niya sa office. Kasi binigay yung address, ganyan kinabukasan, pinapunta kami. Doon nag-umpisa, Tito Boy. Nag-audition ka as dancer. As dancer po. Sa pinasayaw na ako, parang mga ilang araw lang or 1 week lang, Tito Boy, sinalang niya agad ako sa mga shows. Ano to? Sex Bomb na? Dance Focus po. Yun. Yes, Dance Focus, Tito Boy. Doon ako nag-start sa kanila sa Dance Focus. Siguro mga 1 month din po yun, Tito Boy. Tapos biglang ako na yung karelyebo nila Ate Cheche, doon sa, yung may Tamiya pa sa Itbulaga. O ikaw muna dyan, ganyan-ganyan. Naalala ko, Tito Boy, may kulay pa yung buhok ko noon. Gold. Kasi nga, solid gold. Diba? So sabi ni Ate Joy noon, pakulayan natin buhok mo, dinala ko sa salon. Pag kulay, may bangs na. Kasi Tito Boy, ganito lang yung buhok ko dati, may kulay lang. Silagyan niya akong bangs. Hindi ko alam ano magiging pakiramdam ko. Pero dahil nga, sunod lang ako ng sunod, oo lang ng oo, nakakatanda sa akin, go lang ako. May mga panahon nga, sabi mo na, sa sobrang sikat at busy ho ng Sex Bomb, walang tulog, hindi na minsan alam nyo kung anong araw, basta Totoo po yan. nagbubulaga, tapos may mga shows. Paano yun? I mean, how did you, masaya ba? How did you survive that? Actually, Tito Boy, yung mga panahon na yun, sobrang busy talaga namin. Pero, May day 17 pa. Opo, pero Tito Boy, alam mo, sa totoo, nakukuha pa namin gumimik. Tito Boy, gumigimik pa kami. Hanggang alas 5 na ng umaga, gising pa kami nila Ira. Tapos papasok kami alas 7. Ang ending, dediretso na kami sa Broadway. Doon na kami maliligo. Doon na kami natutulog sa audience. Sarado pa kasi yung dressing room namin. So, Siyempre mga bata, mga bagets, may Opo. enerhiya. ako naman mga panahon na yun, kasi nung nasa Solid Gold ako, bahay, trabaho. So, naging tropa ko na sila. Ayan, talaga brainwash talaga ako, Tito Boy. Hindi ako pala gimmick napag-gimmick ako eh. Pero hindi, sobrang lahat nagawa ko. Nakagimik ako, nakapunta ako saan-saan. So, ako, kahit mahirap, Tito Boy, na like sabi nga ni Ate Joy noon, ang dami-dami niyo nang ginagawa. Late pa kayo umuwi. Kasi nalalaman niya, Tito Boy, kung nasan kami eh.
So, kumbaga, kasalanan din namin. Tito Diba, Boy. when you look back, ibig sabihin lamang, nagtrabaho ka, pero na-enjoy mo rin Yes, in-enjoy ko po, ang, Tito ang Boy, mga talaga. panahon na yon. Opo, in-enjoy ko po talaga. Sabi ko nga, Tito Boy, ang sahod namin 150, 250, mga ganun lang yung mga, malaki na yung dati, Tito Boy, Correct, di ba? oo. Pero nung time na yung Tito Boy, hindi ako tumitingin dun sa kung magkano yung sahod ko. Kasi sabi ko nga, Tito Boy, dati na yung parents ko naman, di naman nila ako pinagtrabaho eh. Kumbaga, ako lang talaga, ini-enjoy ko talaga. Kung magbibigay ako. Kung hindi, okay lang naman Pero sa nakaipon ka? Paano mo inalagaan yung pera mo? Mag-asos ako, Tito Boy. Mag-asos ako, Tito Boy. Kasi parang sa amin kasi, first time to lahat eh. First time ako magkaroon ng makeup, first time ako magkaroon ng bag, para-paras kami nila Ira, lahat first time. Oo. So, pag meron akong 30,000 na naipon na sa bangko, lalabas ko yung pamilya ko, bibili ko yung pamangkin ko, o bibili ako ng ganyan. Laging ganun, Tito Boy. Kumbaga parang first time kong mawak ng ganung kalaking pera dati. Pili ko ang yaman-yaman ko na. Sabi ko nga dati, meron po akong 30,000. Sabi ko sa kuya ko, Kuya, bibili akong bahay. 30,000 pesos. Sabi ng kuya ko, ano kung makakabili ng bahay? 100,000, di ka makakabili ng bahay. Eh kuya, sabi ko, pag ako talaga nagkapera, bibili ako ng bahay, sabi ko. Nagawa mo yun? Nagawa ko po siya nung wala na po ako sa sex bond, nung mga Oo. panahon na yon. Kasi, siguro, Tito Boy, nung mga panahon, takot po akong mag-loan. Oo. Tama. Opo. Tapos nung, hindi ko po kasi alam kung hanggang saan yung trabaho ko, ganyan. Pero parang hindi ko rin iniisip na dapat pala nung panahon na yun, doon ako nag-loan. Kasi ang dami-daming trabaho. Opo, nung nawala ako, sabi ko, tsaka ako nag-loan, sabi ko, saan ako kuha ang pera? Also, during that time, kumusta ang boys? Boys, akala po nila lalaki nito. Hindi naman ako magsalita, Tito Boy, di ba? Para ako lalaki. So, Kumusta mga manliligaw? Kumusta ang mga boys? Oo. meron naman pong meron na may mga naliligaw. Pero talaga, Tito Boy, mga panahon na yun, parang natatakot din po ako. Kasi parang dati kasi, parang ewan ko yung nasa utak ko, pag meron kang jowa, kailangan ang kasunod nun, SEX na. Oo. So, takot ako, Tito Boy. Sobrang takot ako. Unang-una takot ako sa nanay ko. Tito Boy, takot ako sa nanay ko. Maganda yung may kinatatakutan. Oo, hindi nga alam ng nanay ko na sumayaw ako, Tito Boy, dati. Oo. Nakita na lang po ako ng kapitbahay niya, sumasayaw ako sa TV. Anong reaksyon? Eh, ang pangalan nyo, Sex Bomb. Hindi, wala pa po. wala Nasa pa yung ano pa solid lang. gold po. Sabi Okay. nung kapitbahay, di ba anak mo yan? Nanay ko sumusugod na sa bahay. Inandun ako sa tatay ko. Oo. Yan yung panahon na yun, Tito Boy. Ang saya. Ang saya. Sa boys, wala, Tito Boy, talaga. Oo. Akala talaga one of the boys talaga ako. Maganda yun. Eh, one of the boys at saka ang pera was nice. What about fame? Jopay, you were one of the most famous sa Sex Bomb. May kanta pa. No po. Di ba? Paano nangyari yung kanta, alam mo? Sinong kumanta nun? Si Monty po ng Mayonnaise po. Di ba? Yes Mayonnaise. po. Opo. Oo. Naalala ko kasi, Tito Boy, dati. Dahil nga, yung mga panahon na doon tayo sa kasikatan namin, sinasabi niya, Tito Boy. To be honest, Tito Boy, nagtatrabaho lang po talaga kami. Ako, like, sa akin, sayaw, gimmick, bahay. Sayaw, gimmick, bahay. Tapos, kasi dati, pag sa bar, andyan lang sila natutuwa, nakikita kami. Tapos, meron pa nga doon, sasayaw ka sa dance floor, di ba? So, parang normal na nakikita kami ng mga tao. So, yung fame na hindi namin sinasabi nila. Tapos, nagkaroon ng singers noon na talagang umiiyaw yung mga tao. Nakakatuwa, Tito Boy. So, nung sumikat yung kanta, nalaman mo na may kanta tungkol sa'yo, what did it make you feel? Nung una, Tito Boy, nung binigay sa akin ni Monty yun, umuwi ako sa bahay. Sabi ko sa nanay ko, kasi may mga nag-aabot po talaga eh. Yung iba, yung mga nire-record lang, yung gano'n. Tapos, yung sa akin, sabi ko, Mami, may tape pa ba dati? So, piniplay ng nanay ko. Tapos kumakain ako, sabi ng nanay ko, Anak, may gumawa ng kanta sa'yo, oh. Ganyan, pinapakinggan ko. Yung panahon na yun, Tito Boy, parang sa akin, masaya ako na may kanta, pero hindi ko siya sinabi, okay. Yung parang hindi ko siya naisip na, galing nga, ginawa na ko ng kanta na... Big deal. Oo, big deal sa akin. Wala siya talaga, Tito Boy. Talaga? Opo, kumbaga parang, wow, thankful ako na may kanta, pero hindi siya big deal na parang, si Jopay may kanta. Gano'n. Hindi siya gano'n, Tito Boy talaga. Hanggang sa punta kami ng Japan, pagbalik ko, Tito Boy, naririnig ko na siya sa taxi. Sa taxi. Kasi sobrang sumikat yun. Tapos doon ko na parang,
grabe yung impact ni Jopay. Kasi mismo yung taxi driver, Tito Boy, siya yung kinikilig eh. Nung narinig po niya yung kanta. Tapos hindi niya alam na si Jopay nasa likuran ng sasakyan niya. Paano nabago ang buhay mo ng kantang yan? Actually, Tito Boy, nung... Mas dumami na ba ang manliligaw? Pinapansin mo na ba ang mga boys? Hindi, wala pa rin, Tito Boy. Wala pa rin. Wala pa rin. Wala pa rin, Tito Boy. Yung mga anong yun, kumbaga parang nakakatuwa, Tito Boy. Ako sabi ko nga, sabi nga ng nanay ko sa akin dati, anak, bibihiran magawa ng kanta. At hindi, ikaw lang yata yung narinig ko na meron kang kanta, anak, sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi, mami, si Laura. Sabi ko, hindi naman, wala namang Laura talaga. Sabi niya, wala ba, mami? Sabi ko, Kasi Magdalena, di Freddie Opo. Aguilar noon. Oo, wala naman daw talagang gano'n. Pero ikaw, literal na may Jopay. Sabi niya, pag nakita mo yung tao, pasalamat ka. Yan ang sabi ng nanay ko. And that's what you did. Yes po, actually, hindi ko pa kalapakan ng social media masyado ng Tito Boy. Tapos, at naalala ko, sa watering hole before, nagkita kami. Kasi tinawagan ako nung cousin ko na, uy, nandito si yung kumanta ng Jopay, ganyan. Tapos hindi ko alam kung saan ako galing. Pumunta ako, Tito Boy. Tapos, siya yung kumakanta doon. Ilan lang sila, Tito Boy. Tapos ang nakinanta niya, nag-duet kaming dalawa. Nandun siya, tapos nakatayo ako. Doon ko siya first na meet. Talaga na nakapag-usap. At nakapagpasalamat Yes, ka. thank you po. At nagpasalamat din siguro siya sa'yo. Yes po, opo. Oo. Na parang ang ano lang naman po niya is, gawan lang naman ako ng kanta. Nalaman mo kung bakit? Ang reason po niya kasi, nakita daw po niya ako sa parang Lenten na season ng Itbulaga yata. Okay. Umiiyak. Tapos nagkaroon siya ng idea na gawa ng kanta. Yung mga panahon na yun. So doon daw po nag-start. Tapos sabi niya, crush daw po niya ako or naging crush. Tapos yun. Well, Tito Boy, nakarinig nga po ako. Well, sa isang artist, Tito Boy, masakit na sabihin na, kaya naman kayo sumikat kasi ginamit niyo siya eh. Well, ako, Tito Boy, for me kasi sinasabi nila na ang Leonis, kaya daw sumikat because of me. Pero Tito Boy, pag narinig mo mga kanta nila, ang gaganda. Ang galing nila. Magaling sila, Tito Boy. At hindi ako naniniwala na gano'n. Kasi meron akong isang narinig na song, isang rapper yata. Parang galit yata sa kanila. Narinig ko. Nandun sa song na yon yung pangalan ko at yung pangalan nila, na kaya lang naman kayo sumikat. Nirarap niya dahil sa akin. Pero hindi totoo yun, Tito Boy. Oo. Kasi naniniwala ako, Tito Boy, ang kasikatan ng isang tao ay dahil sa kagalingan mo eh. Hindi minsan dahil lang sa isang dahilan. Marami eh. Opo. Pinaghirapan mo, narating Totoo mo po. ito, and then you went beyond it, di ba? You Totoo build po. a career. Yes po. Hindi lang siya one-shot deal. But nakakahanga dahil you say it with so much humility na hindi ikaw ang dahilan. Paano ang tono ng Jopay? Just a few lines. Jopay, kumusta ka na? Palagi kitang pinapanood, nakikita. Huwag ka nang mawala, huwag ka nang mawala ngayon. Dadalhin kita sa aming bahay, di tayo mag-aaway. Alis tayo sa dulo ng mundo. Yun. Ay, nakakanta ako. Singer ako. alam na alam ng lahat, di ba? Sobrang, kaya yun po yung masasabi ko. Para lang sa kaalaman ng tao po na, hindi ako ginamit ng mayonnaise or ni Monty para lang sa kasikatan nila. Ganda. Para lang po matapos na yung ganong issue. Kasi until now, Tito Boy, yun po lagi ko kasi naririnig. Na parang for me, mahusay po talaga sila. Mabait pa. Ako, I totally agree. At to a certain extent din, nagkatulungan kayo kasi naging brand mo eh. Yes. Naalala ka talaga namin din, hindi lamang dahil sa sex bomb, pero dahil sa kantang yan. Yes, Tito Boy. Dumikit ka Totoo yan. talaga sa amin because tingnan mo naman, kinakanta ng... Para kami national anthem na Tito Boy, di ba? Di ba? Opo, totoo yun, Tito Meron Boy. ka talagang anthem. Opo, Oo. na hanggang sa kaapu-apuhan ko na, Tito Boy. Tama. Nandiyan na siya. Kaya sabi ko talaga, thank you, Monty, kasi iba yung ginawa mo doon sa kanta, iba yung ginawa mo sa buhay ko at sa buhay ng mga taong sumusuporta sa akin at sa'yo, lagi. Isang araw, ayon sa kwento, sila Rochelle and company, papunta na sila sa Broadway Centrum, and then doon mismo, nakatanggap sila ng tawag
na hindi na kayo sasayaw muli sa Eat Bulaga. Nasaan ka nun? Kasama po nila. Kasama ka nila. Kasama din po nila ako. Nandun kami sa isang kapihan. Correct. I mean, Opo. take me back to that moment nung nagtapos ang inyong karera sa Eat Bulaga. Yung time na yun kasi po, alam ko nag-message po si Ate Joy Oo. na, girls, wala mo na papasok. Siyempre kami, bakit? Mga tanong, ganyan. Alam po namin may problema, pero hindi namin alam yung problema, kung ano po yung reason. So, doon kami sa isang coffee shop, nag-usap-usap, ganyan. Tito Boy, umiiyak na kami. Umiiyak na talaga kami. Kasi parang sa amin, Tito Boy, nagtatrabaho to eh. Oo. Trabaho, tapos, pamilya na namin to, Tito Boy eh. Ang Itbulaga, pamilya na namin yan eh. Kumbaga parang, ano nangyayari? Tito Boy, mahina ako sa ganyan. Na parang pag meron nag-aaway. Ay, ako, talagang yung puso ko, Tito Boy. Ayaw Talagang, mo? Ayoko may nag-aaway. Ay, niyak ako. Ayoko talaga. Tapos yung Tito Boy, dahil matigas sa ulo namin, punta kami sa Broadway, sa baba. Inalam, parang, tapos tumawag. Di ko alam kaninong telepono, hindi ko alam kung sa akin ba or kaninong sex man. Tumawag. Huwag kayong pupunta dyan. Mamili kayo. Parang ganun na, Tito Boy eh. Meron ng ano, pili kayo. Parang ano na, syempre, may kontrata kami at hindi lang kontrata. Talaga naman, totoo naman po talaga na si Ate Joy naman talaga yung nag-ano sa amin. Doon kami kay Ate Ang sakit Joy. doon, no? Yung Oo. aalis kayo sa Broadway Centrum, na alam niyong hindi na kayo makakasayaw. Opo, sobra. Na parang, ang hirap mamili, Tito Boy. Sobra. Ay naku, parang ang fresh-fresh. Parang kahapon lang. Maya, Tito Boy. Hindi, parang ang fresh-fresh lang kasi. Kasi ako sa akin, Tito Boy, talaga, hindi ako ready eh. Na ganun po yung Oo. nangyari. So, Anong naalala mo? Saan kayo nagpunta nung umalis kayo? I'm sure nag-iiyakan. Hindi niyo alam sa kasi studio po, Oh. pumunta kami sa studio. Tapos doon, kinausap na kami ni Ate Joy Oo. na kung ano yung nangyari, kung ano yung ganyan. Siyempre, mga bata pa kami na parang susunod kami sa kanya. Nanay namin siya eh. Tsaka, di ba? Pero ang masakit lang, Tito Boy, kasi doon, kumbaga parang alam namin na wakas na. Oo. Wakas na yung kapag ginawa namin yun talaga. Wala na kaming babalikan. Oo. Tsaka nahiya po talaga. Ako sa akin, Tito Boy, nahiya po talaga ako kila Mosin yun, yung panahon na yun. Hindi lang kila Mosin, sa lahat po. Oo. Na parang, kasi, lalo na kay Mr. T, na nakita kasi namin, Tito Boy, kung paano rin sila mag-alaga sa amin. Naalala ko, nagbagyo kami, umuulan, sila Tito Sen, sa lahat po sila, si Mr. T. Nagsha-show kami, show must go on, naka-live kami. Basang-basa kami, Tito Boy, tapos may isa pang production kami. Pasok kami, magpunas, magpalit agad, ganyan. So, yun yung Tito Boy na, yun yung nawala sa buhay ko Oo. that time. Right. Parang kinulang. Yung pamilya kasi. Opo. Oo, hindi lamang nawala ng show, nawala ng pamilya. Pamilya po eh, na parang kang giwalay. Oo. So, sabi ko, paano na? Anong gagawin? Although may 17. Pero iba po kasi eh. Iba talaga yung may pamilya ka na tuwing tanghali. Alas 7, alas 8 ng umaga, nandoon ka. At ilang taon yun Ilang taon yung Tito Boy. na nakasanayan. Sobra. Pagkatapos mawala ng Itbulaga, nagkanya-kanya na kayo? Ano ang nangyari? Nung time ko, Tito Boy, nung nawala na talaga yung Itbulaga, nagtuloy naman yung 17, ganyan-ganyan. Dumating din sa point, Tito Boy, na umalis din ako sa grupo. Siguro nakadalawang alis yata ako. Oo. Naalala ko, una, umalis, pero bumalik. Tapos, yung last, nung na-engage ako, umalis ulit ako, Tito Boy. Tapos, na-involve kasi ako sa church, na parang ang ano ko nun is, yung calling ko is, mag-serve sa church talaga. So yun, pero nung time na yun, siguro naka-1 taon din ako, Tito Boy, na wala doon sa grupo. Pero pinag-pray ko siya, Tito Boy. Kasi, syempre, di ba, ang pagsasayaw, hindi pala pare-parehasan sa church eh.
Oo. Na hindi porket dancer ka, mananayaw ka, i-judge ka. Doon ko naintindihan yung Tito Boy na yung iba, thinking nila, madumi, masama, yung ginagawa mo. Malaswa. Malaswa. Kasi nagsusuot ka ng maikli. Pero nung time po, Tito Boy, dun sa church, kasi parang may agam-agam sa puso ko, Tito Boy, na umalis ako, pero yun talaga yung, doon ako nag-umpisa, Tito Boy, eh. So, pinag-pray ko po talaga yan. Kinausap ko yung pastor ko, sabi ko, magiging masamang tao ba ako pag bumalik ako. Isa lang po ang sinabi sa akin, ano bang una mo naging trabaho? Anong una mong natutunan? Binigyan ka ni Lord ng talent. Ano bang binigay sa'yo? Kumanta at sumayaw. Yeah. Nasa sa'yo na lang yan kung paano mo siya gagamitin. Oo. Sabi ko, kaso yung pangalan po kasi namin, Tito Boy, pangalan lang yan. Yan din ba yung ginagawa mo? Di ba naayon kay Lord dyan? Hindi pa. So pinag-pray ko yun, Tito Boy. Sabi ko kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng sign kung babalik ako sa murid ko. So marami na po talagang sign, pero gusto ko yung talagang Solid. solid. Tapos binigyan niya ako ng sign na talagang pumukaw talaga sa akin, Tito Boy. Kasi meron ako nakita mga bata sa labas. Pag nakikita nila ako, sinasayaw nila yung spaghetti, sinasayaw nila na parang okay. Tapos andun na, kinausap ko na yung mga kaibigan ni Ate Joy na sabi ko, pinag-pray hard ko po ito. Tapos in-explain sa kanila kung ano yung reason ba't ako umalis, kung anong reason ba't ako babalik. Tinanggap ako ng buong buo ni Ate Drew. Nang walang judgment. Na Oo. ganun. Oo. Yan ang pamilya. Opo. Oo, yan ang pamilya. Balikan natin yung reunion ninyo. Paano naganap? Paano mo nalaman? Paano nagplano? Paano na-produce? Dahil alam ko yung mga kwento na wala namang gustong mag-produce talaga. Opo. Oo, paano nangyari ang lahat? Nung time na meron po kasi isa kaming commercial na gagawin nila Ate Rochelle. Oo. Tapos nung may rehearsal kami, lumapit sa atin, Jobs, usap tayo. Bakit? Tuloy na natin concert. Eh ako lagi, tara. Oo. Sama naman ako, di ba? Sabi ko, tara. Kailan? Okay. Tayo. Magkano? Mga ganyan. Pero alam mo naman kasi pag okay. Tapos nung tinitingnan po namin, so meron na pong 4 tama ba? 4 ang 5. Meron na pong 5. Kulang. So ngayon, sabi namin, kukulangin tayo. So sige, hanap kayo ng producer So lahat po kami, naghanap kami sa isa. Totoo po yun. Ito yung sinabi ni Ate Rochelle na natanggihan siya. Ako, natanggihan din po ako na yung to the point na sabi ko nga lang, kahit ito lang kalahati lang meron talaga na times na takot na, syempre pera po eh. Tapos, ang tagal naming wala sa limelight. Sino ba naman hindi talaga matatakot noon? Ako naiintindihan ko rin Sugal po talaga. sila. Sugal po talaga eh. Naiintindihan ko sila. Pero, syempre ako naman doon pa rin ako sa, Lord, hindi. Kung wala talaga pong magpo-produce, ikaw nang gumawa. Kasi may dumating din sa point, Tito Boy, may kausap na kami. Ay, game na game, Tito Boy. Game na game. Magkano ba yan? Ganito ba sabi sa'yo, magkano ba yan? Maliit lang pala kaya yan. Kahit pa natin dagdagan yan ganon, Tito Boy. So yung puso namin, masaya. Tapos Simpson, hindi na kami nire-replyan, Tito Boy. Oh, bigla na lang. Bigla na lang, Tito Boy. Hindi na kami. So ang nangyari, kayo ang nag-produce. Opo, kami na lang po talaga. Bunutan daw eh. Oo, sige na, tayo na. Oo, kumbaga parang, nung umpisa talaga, sino yung go? Sino yung go lang? Tinanong naman po sa sex bomb kung sino yung gusto. Oo. So kami na lang po talaga yung natira. No, sabi ko na lang, nakakatawa nga Tito Boy, nag-go ako, hindi pa alam ng asawa ko. Sa bahay din. Nagulat na yung asawa ko, puproduce na ako. Oo. Hindi, pero yun daw talagang dahilan. Kasi, sige na, susugal na rin lang tayo. Tayo lang sumugal. Ako po kasi ang reason ko, Tito Boy, matuloy ito. Oo. Kasi, Tito Boy, ako, nung nawala po kasi yung sex bomb, hindi po talaga ako ready. Oo. Ako, nagkaroon ako ng trabaho, nagkaroon ako ng kaliwat kanan ng offer po, Tito Boy. Pero yung mga iba ko pong kasama, wala. So yun yung pinakamasakit sa akin, Tito Boy, na parte ng buhay ko. Totoo. Pero masaya sila sa naging buhay nila. Hindi sila yung yung parang
bakit, or ganyan. Siguro may mga tanong sa sarili nila, pero tinanggap na nila yung At ganun. lumaban. Totoo, Tito Boy. Oo. Narinig ko yung mga kwento. Pero ako, Tito Boy, talaga, mga panahon na yun, sabi ko nga sabi ko sa asawa ko, pag may show ako, sama natin yung grupo ko. Oo. Kung sino yung available, kung sino yung pwede, ganyan. Even the singers, Tito Boy, hindi ko na rin talaga sila nakasama. Ever. Biglaan, no? Bigla ang Sobrang bigla, tapos Sobra. walang closure. closure. Walang tamang pamamaalam. Oo. Kaya yun na lang yung gutom nyo para matuloy yung reunion. Kaya nung sinabi nila, go. Actually, lagi naman po tuwing pinaplano, di ba, naudlot Oo. ko, go lang ako ng go. Kasi ang goal ko po, makasama ko po sila. Tama. Hindi ko goal na kumita, pero syempre, ang thinking mo, maibalik mo yung pera mo. Right. Oo. Pero kung wala talaga, parang sa akin, sabi ko nga sa asawa, okay lang. Isusugal ko. Basta makasama ko sila. Kasi ito lang po talaga yung paraan na magkakasama kami. Wala nang ibang paraan, Tito Boy Even Oo. Christmas party, hindi kami kumpleto. Oo. So, doon sa concert ng December 3, ilan lahat ang nakasama? Noong December 4 po, I'm sorry, not December 3. December 4. 20 po. 20 po kaming lahat. Oo. Kaya nung, Tito Boy, nakita ko silang lahat. Yung puso ko, iyak ng iyak sa tuwa. Alam mo, napanood namin, nakita namin yung Sex Bomb, yung sayaw, kung nasaan na kayo ngayon. Pero more than that, alam mo, nakita namin yun Yung tuwa nyo, yung saya nyo, at saka nakita namin yung enerhiya. Kaya I said gutom, the hunger. Sabi ko, wow, parang walang nabago dun sa, alam mo yun, Yung galawan na. yung galawan nyo talaga. Yung iba medyo may mga payat, iba't iba in different Yes, sizes, pero pare-pareho ng energy. Opo. At nakakatuwa dito, Tito Boy, yung mga taong nanood sa amin, hindi sila nag-expect. Kasi even kami, wala naman po kami in-expect Oo. Dito kung may manonood o wala. Kung parang ang sa amin kasi yung parang yung, di ba, dapat po may insecurities na Right. Diba? Siyempre, may ano na tayo, may ano ko tayo, alam mo naman yung tiyan natin, ano na, Oo. hindi na tayo. Pero hindi na kami dumating sa ganun, Tito Boy. Dumating na lang kami dun sa point na kung ano yung maibibigay namin sa kanila. Right. Oo. Nung ako, Tito Boy, sabi ko nga, every time kasi meron akong project, Tito Boy, talaga nagpapapayat ako. Yun talaga yung goal ko. Kaya tong concert na to, ginawa ko po talaga. Oo. Even sabi ko sa mga kagrupo ko, encouragement talaga kayo kung sabihin sa inyo. Kaya nyo yan. Oo. Kaya sabi ko talaga sa kanila na, nung concert, Tito Boy, iba yung pinakita nila. Iba. Iba, Tito Boy, na Oo. parang, ako, nagpe-perform ako Parang alam ko yung sarili ko. Pero yung tinignan ko po yung sarili ko sa TV, sa social media. Uy, sino ka? Sabi ko, sino ka, girl? Sabi ko talaga, iba rin, Tito Boy, yung pinakita. At hindi lamang yun, nakita namin yun, ibang-iba ang pagtanggap. Totoo. Mahal na mahal pa rin kayo ng sambayanan ng mga taong pinalaki ng Sex Bomb. Totoo po. Di ba, ang reaksyon na lamang dito, yun. Yung automatic, hindi pilit, Opo. natural na lumabas. At nangyari ang Araneta Coliseum, napuno nyo, ano yung naglaro sa isipan mo? Tito Boy, nung sinabing sold out, syempre gulat po kaming lahat. Tapos parang, nandoon yung sa puso ko, nagulat ako na parang, grabe, nawala tayo pero hindi tayo iniwan ng tao. Hindi. Oo. Kasi marami nagme-message sa amin, ilan lang yan, ilan lang yung followers ko, Tito Boy Oo. Pero grabe, ilan po pala talaga sila. Galing, no? At hindi lang yan, dahil hindi huminto doon. Opo. Sinundan ka agad sa MOA. Opo, yung MOA nga po, parang sa amin, ano na lang po yun Kasi nung sa Araneta, ang nangyari nun, wala na talaga, wala na kami maipasok kung saan SVIP, wala na talaga. Hiyaan na natin. So biglang pagising ko, may round 2. Ay, okay na to, para at least kahit yung ilan man lang, sabihin na natin mga ilan lang yan, 1,000, 2,000 na manonood, okay lang. Kung malulugi tayo sa venue, okay lang. Oo. Basta makapanood sila. Pero ang nangyari, Sold out, Tito Boy. oo, Na parang, wow, Lord, ibang klase ka. sobra. Yung prayer ko, Tito Boy, na sabi ko gusto ko magkasama-sama yung Sex Bomb, hindi na yung ginawa ni Lord. Sinold out niya, Tito Boy. Hindi lang silang nakasama nyo. Hindi lang. Nakasama nyo yung mga nagmahal sa inyo. Totoo. Na hindi nang iwan sa inyo. Alam mo, Tito Boy, hindi ko sila matawag na followers Oo. Pamilya, Tito Boy. Totoo ka.
pamilya namin na hindi ka iiwan. At ang magandang balita, pagkatapos ng pangalawa, meron daw pangatlo. Yan na nga, Tito Boy. May round 3. May round 3 na kahit kami, Tito Boy, doon sa stage, nagulat kami. Nagulat talaga. Pinag-uusapan lang namin eh. Ano, mag-round 3 tayo. Hala, saan na tayo mag-round 3 nito? Kaya pa ba? Baka todo na to kasi Moa Arena na to eh. Tapos doon natapos yun. Tapos biglang ito na, tapos na yung concert. O meron kaming sorpresa, sabi ni Rochelle, Flash. Gulat din ako, Tito Boy, round 3 ah. Producer ako, hindi ko alam. Ay, natuloy na pala. Tapos yun, pero ang saya ng puso ko, Tito Boy, kasi iba yung pakiramdam, Tito Boy. Ang bait ng Diyos. Sobra, Hindi mo Tito lang Boy. nakita ang mga kasamahan mo. Ito yung tinatag, Oo. siksik-liglig umaapaw. Totoo. Doon sa pagmamahal ng mga tao na talagang nandiyan para sa'yo. Doon sa mga hindi nakapanood, meron pa pagkakataon para mapanood natin. Viral din kayo ni Josh. Yes, Oo, po. sa TikTok. Ano po yun eh, ito nga po, sobrang thankful po ako kay Monty kasi yun po yung spot number ko na Jopay. Oo. Sa round 1, wala po si Monty. Tapos sa round 2 po, binulaga po niya ako na nandoon Ganda. na po siya. Oo. Kaya nung Kaya niyakap hindi ko din po natin siya, alam kung ano mga bulagaan ang mangyayari Yes sa po. round 3. Kaya nung oras na lumabas ako, nagre-rehearse kami. Sobrang thank you ako ng thank you. Pero iba po yung show. Nung eto na po lumabas ako, nakita ko na si Monty doon sa gilid. Dito mo, naiyak ako. Promise. Oo. Yung yakap ko sa kanya, parang may bata, na parang, thank you. Sobrang Oo. thank you. Na Oo. parang simula nung 2003 hanggang ngayon. Malaking bahagi ng kwento mo. Malaking bahagi po ng Malaking bahagi ng kwento ng Jopay sa'yo at bahagi ng kwento namin si Jopay. Totoo po. Kaya nung yung ginawa ko po yung yung sayaw ko po doon sa Jopay, talagang binasi ko po doon sa kung ano yung kinanta niya na parang kasi si Jopay may pain eh. Oo. So nung ginawa ko po yung mga liftings ko, sabi ng tao, yan pala yung steps ng Jopay, yung hirap. Hindi ko na gagawin, sabi ng mga tao. Nakakatawa sila. Oo. And then, Pero meron namang bahagi doon na hindi lahat lifting eh. yes po. Diba? Pagdating doon sa dulo, may twist Yes. na si Joshua. Na parang yung mga tao naging writer ko na parang, si Monty, pinaubaya na niya kay Joshua si Tama. Jopay. May mga ganun na po. So yung dulo, itong round 2 po, to si Joshua po, Tito Boy, ayoko talaga ng kissing scene. Kahit sa teleserye. Oo. Ayoko talaga, Tito Ayaw ng Boy. kissing scene. Ayoko talaga. Pero- Kinis ako ni Joshua dun sa, papatayin na yung ilaw. Kasi para kaming magkikis lang doon, Tito Boy. Oo. Sabi Tapos doon bitin. sabi ni Joshua, taga nung ilaw, mamatay. Hinalikan ako, yun po yung dahilan niya. Napasigaw po talaga ako. Sabi ko talaga, hanggang pababa ako, bakit mo ko hinalikan? Bakit mo ko hinalikan? Sabi ko talaga sa kanya. Sabi, ang tagay kasi mamatay na ilaw, baka yun ay hinihintay ni Direk na cue. Walang sinabi si Direk, sabi lang niya. Sabi ko. Pero sobrang kinilig yung mga tao. Tinatanong mo siya, parang hindi mo asawa. Yun di ba? Parang hindi ko asawa kung maka-arte po ako. Pero sobrang grabe yung spot po na Jopay na yun na Yeah, right. napaka solid. Totoo ka. Grabe yung tao po. Oo. Kaya sabi nga ni Monty sa akin that day, sabi niya, kung bahala, nasa na. Jopay, kung meron kang isang dance move na iiwan sa sambayanan, legacy mo, ano yung galaw na yon? Anong sayaw na yon? Yung liftings ko po, Tito. Maliban sa liftings, dahil hindi natin kayang gawin dito. Bubuhatin kita, Tito Boy. yung sayaw na sex bomb. Sayaw na sex bomb. Siguro yung igiling pababa at saka pataas. Sige nga, gawin natin. Ayan. Huwag lang ako kasi medyo masakit ng tuhod. Tito Boy, parehas tayo! Sabi ko nga sa'yo, Tito Boy, may punit na yung tuhod ko eh. Talaga? Okay, opo. Sumasayaw ko may Talaga? punit, Tito Boy. Oy. Naka-pain reliever lang ako. Bumababa ako na Yung hanggang kaya lang. Hanggang kaya lang. Oo. Okay, Tito Boy. Ito, hindi na kita patatalunin. Oo. Pero ito na lang yon. Igiling pababa Okay. at igiling pataas. Oo. Kasi, bakit Tito Boy? Bakit, Ang Jopay? ang buhay natin, Ay? minsan nasa baba, minsan nasa taas, at minsan pag nasa taas ka, pababa ka. At yung pinaka doon, Tito Boy, kailangan, wag mong kakalimutan na bumaba pa rin. Kahit Okay. nasan ka ng rurok ng kasikatan mo, kailangan mo pa rin bumaba. Dahil dapat ang iyong mga paa Opo. ay nasa baba. Yes. Kasi lahat ng yan,
pwedeng bawiin sa'yo ni Lord. Pag hindi mo siya Talaga. itinutong sa Lord. Tama. Maraming salamat, Jopay. Thank you po. Thank you po. You have my love and my big respect. Thank you po. Congratulations. Thank you po. At maraming salamat for all that you are and for all that you have done for us. Maraming salamat mula sa amin. Thank you, guys. Grabe. Kala ko nasa concert ako. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.